Bakit po walang lolos? Mahirap yung mag-mix ka ng lola at lolo. Kasi may nakuha kami doong lola noon. Abay, may boyfriend pala doon. Oh, may boyfriend pa ang lola. Oh, grabe no, baka mabuntis pa yung lola. Ay, hindi naman siguro kaya. Kasi hindi maganda naman. Eto talaga lola, gustong-gusto kong itanong sa'yo. Bakit po lolas lang ang napili nyo? Walang bata? Hindi nyo naisip na, uy, may mga batang kalye na walang mga magulang, Gusto ko kunin yun sana yun. natin. Kaya lang, we have to separate them, di ba? Hindi pwedeng mga lola tapos yung mga bata. Hindi dapat. So, if we have to have that, we have to have a separate building. Wala naman tayong papatayo. One of those objectives sana namin magkakaroon ng mga bata. Mga bata. Pero what can we do? Wala tayong lugar, di ba? At saka separate ang mga paperwork noon. Separate ang para hindi katauhan na magulo. naman, kasi iba na naman na ano yun ng DSWD, di ba? Yes. Tapos lola, isa pa. May mga lolas. Bakit po walang lolos? Oh, yan ito pa. Di ba? Bakit po walang lolo? Kasi di ba may mga lolas. Mahirap yung mag-mix ka ng lola at lolo. Mas matatanda na yan. Pero, aywan ko. Hindi mangyayari, ayaw ko ng gano'n na may mga nangyayari na kahit matatanda na, mayroon pa rin silang each other, di ba? Kasi may nakuha kami doong lola noon. Opo. Nagaling sa Manila. Opo. Abay, may boyfriend pala doon. Oh, may boyfriend pa ang lola. Kaya nga, hindi nga tumagal dito kasi may ligawan pa pala yung matatanda. At matanda na. So kahit pala lola, lolo na, is nagliligawan pa rin po. Ilang Kung may lalaki, dapat separate sila talaga. Hindi pwede makasama sa isang institusyon. Hindi pwede magsama sa room. Mahirap. Mahirap. Hindi ba heaven foreverly, mix sila? Apo. Marami nangyayari doon. Oh, grabe no, baka mabuntis pa yung lola. Hindi naman siguro kaya. Kasi hindi maganda naman tingnan ng iba, di ba? Magbabahay-bahayan. At saka hindi maganda yun Galing no, pwede pa pala yun. Mga lolos na, at saka lolas na, pwede pa. Sa bagay kasi may puso. Kaya nga, di ba? How many kinds of love, di ba? May mga erotic love, iba-iba yun di ba? Hindi natin alam ang mind ng babae at lalaki. Sa bagay lola. Parang maganda rin yung lola, mixed and match. Di ba? Hahanapan natin ng mapapangasawa yung mga lolas. Huwag naman. Paano lang, ba? lola. Hindi maganda yun kasi we have only prayers for God, di ba? Tama That is not right. That is, hindi maganda. So we don't do that. Ngayon, if you not do that, that is some different, another building na hindi. Mayroong hindi makakapag-associate sa isa. Opo, tama. And guys, nandito na ulit ako kay Lola Terry at syempre, yung hindi namin napag-usapan nakaraan, eto na yun. Itutuloy na namin para kahit papano may malaman pa tayo tungkol sa buhay ni Lola Terry. Halungkatin natin. So, yun Lola. Ang itatanong ko po sa inyo ngayon, sino ba yung mga magulang mo? Saan ka nanggaling na lugar? Saan ka pinanganak? Ako po pinanganak sa bayan ng Lambunaw, City of Iloilo. Sa Panay po yon. Ang aking mga magulang, mga Spanish descent sila. Ang mother ko po, pangalan ay Martina Llorente, which is a Spanish name. At ang tatay ko man is Blas Letrero, also a Spanish last name. Ako po pinanganak noong November 1st, 1936, which is the All Saints Day. Ako po ang bunso sa lahat sa aming 5 magkapatid. 4 na babae, panganay po ay lalaki. Ay sila lahat ay wala na, namatay na. Lahat po sila? Lahat po ng kapatid niyo? Wala na? Wala na. Ako na lang ang naiwan. Hindi ko po alam kung bakit ako ay tumanda ng ganito. Which, I asked the Lord, hindi ko hinihingi yung long life, pero binibigyan pa rin ako ng buhay. Kasi nga siguro may dapat pa akong gawain para sa Kanya.
Lahat kami po ay professional. Yung mga magulang niyo po ba, Lola, relihiyosa at relihiyoso din? Opo, sila ay very religious. Ang Hmm. father ko po ay Knights of St. Joseph. Palagi po nasa simbahan yon. Hmm. At ang mother ko rin is, ganda sila eh. Kasi we grew up in a religious family. Every Sunday yan, lahat kaming pamilya ay nasa simbahan. Ay may schedule palagi po. Everyday po kami nagsisimba nung ako bata Oh. pa. Ang schedule po namin by 4 o'clock in the morning, gising na lahat at do the morning offering. Ang father po ang nag-lead sa prayers. Ang galing, ano? Pagkatapos at 5 o'clock, bibihis na kami lahat para na magsimba by 6 o'clock. Kaya pagkatapos ng misa niyan, we all get together palagi kami lang. Very simple life kami kasi nasa probinsya. Walang electricity pa sa probinsya noon. Kaya ako nag-aaral noon, ang gamit ko ay kinky lamp, di ba? Tsaka sa Opo. loob ng kulambo. Wala, the whole place wala talaga. At saka sa gabi, rosary naman namin ng family. Pero 6 o'clock at in the evening, pag nag-ring ang kampana ng simbahan, ibig sabihin, yan ay orasyon, kailangan nasa bahay kami lahat. So kahit ako naglalaro, takbo ako niyan kasi ang nanay tatay ko, nasa pintuan na tinihintay na kami lahat Naghihintay. para magdasal. Kasi nga, Lola, nung sa probinsya, talagang merong kampana na tumutunog, no? Yes, Pagkadating ng 6 6 o'clock, p.m. 12 o'clock, 6 o'clock in the Takbo ka na evening. talaga Kaya dapat alam sa mo loob. talaga yun. Kaya everybody, pag nag 6 o'clock in the evening, kahit saan ka, you just have to stand and pray the 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 orasyon ang tawag sa amin noon. Orasyon po. Opo. Kaya the whole town is religious too. Galing, Ganda no? nga. So, talagang meron kayong pinanggalingan, kaya yan na rin yung nakalakihan nyo. Ano? Ay, bata pa nga ako sa simbahan ako. Kasi kumakanta ako sa choir. Pero Latin ang kanta. Ako sama ko minsan sa pari papunta ng baryo para magkanta doon sa mga tao. Ang World War II 1941 5 years old na po ako 5 years noon. old lang po kayo. Kinakarga pa ako noon. Nakita nyo yung war na Lahat po na nagtatakbuhan kami kasi hinahabol kami ng mga Japanese. May nagpapatay ng taong Japanese. Kaya kami noon nasa bundok na, akyat kami ng bundok. Ako kinakarga na ganyan. Mahirap pa, ang daming dadaanan namin ng mga sapa, may mga linta pa naman. Grabe. Buti, Pero, di ba dumidikit sa mga legs yun eh. ay mga kapatid ko kasi magaganda sila. Ako lang pinakapangit sa lahat. Pangit pa kayo niyang Ako lagay na yan, pinakapangit Lola. sa lahat at palagi ako nila sinasabi. Oh, Ako daw grabe. putok daw ako sa kawayan. Ang Naging ganda-ganda nyo ngayon. Ikaw pa yung pinakapangit. So, kahit ako magaganda sila mapuputi at saka Spanish ang itsura eh. Kaya ano din po, nung yung Japanese, di ba? Akala ng Japanese sila ay nanalo na. During that Japanese, yung may death march sa Bataan. Bataan po. Ang dalawang kapatid ko, sila ang nautusan na mag-raise ng flag ng Japanese at saka Philippines. Kaya napunta kami ng bundok kasi baka may ipapatayin kami ng mga Grabe. oh, day and night, lakad kami ganyan. For 3 days, lakad kami straight. Talagang lakad lang. Ang hirap namin noon. Grabe. Kaya lang naman ako ay enjoy it because maliit pa ako. Ako kinakarga pa. So, masaya ako niya. Kaya na-experience ko yung, at saka very, sila yung back, hindi, religious nga, tapos strict sa amin lahat. Kaya hindi ako marunong mag-bisikleta. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Eto, Lola, yung mga kwentuhan natin is palaktaw-laktaw na. Opo. Kasi di po ba mayroon na tayo nakaraan. So, ito, parang dugtong na lang. Pwede nyo naman pong sagutin or hindi sagutin pag hindi pwede. So, may suporta po ba kayong nakukuha sa mga anak nyo dito sa pagtayo nyo ng Blue Whale Mission? Wala po. Wala po. Solo ko lang. Talagang, Kami mag-asawa. Pero namatay naman siya 2014, kaya more or less, wala talagang galing po talaga sa bulsa nyo, expenses nyo. Saka it's for the grace of God. Sa Maraming bigay ng miracles Panginoon nga pala. Kasi ang aking pananalig palagi is 100%
na kung kailangan, ibibigay niya. Kung hindi man, it means hindi yun. Opo. Totoo po yun. They Tama. will be done. Yun ang palagi kong sinasabi. Kung kalooban niyo, Panginoon, bibigay niyo. Kung hindi man, hindi masasakit ang loob ko kasi hindi dapat. Okay. So, tapos Lola, di ba naalala nyo, mayroon kayong siyam na paupahan dati sa California po ba yon? Di ba? Before Orange kayo umuwi County. dito sa Orange Country. Tapos binenta nyo po yon. Tama po Lahat ba? na wala Binenta na. nyo po lahat para mag-settle down kayo dito for good dito sa Pilipinas. Yun po bang pinagbentahan nyo nun, Lola? Ibinigay nyo ba sa mga anak nyo? Pinaghati-hati ba nila? Or ginamit nyo po dito sa ano nyo? Sa Blue Whale Mission? Bawat anak ko noon, binigyan ng $10,000. So binigyan nyo rin po pala sila Binigyan din galing sila, doon. oo. Okay po. Ngayon, bahala na sila doon kung anong gusto nilang gawin doon. Tapos di po ba, Lola, dito sa Pilipinas is may property kayo. So dapat po ang property is pwedeng maging mana ng mga anak. Pero since na ang ginawa nyo po ay i-donate nyo kay Mama Mary, ano po sabi ng mga anak nyo doon? Meron silang waiver of rights eh. Nasabi nila, you will not get anything out as inheritance sa Philippines as long as I give it to charity. Okay. Kaya nga, hindi naman sila maghabol kasi ayaw naman nila dito sa Pilipinas. They don't like to live in the Philippines. Mga Americans na sila. So pumayag na rin po sila na basta importante maibigay nyo sa charity. Oo. Ang bait din po ng mga anak nyo. Basta, ayaw naman Diba? nila talaga. Meron silang waiver of rights na ano Mm-mm. talaga yung ano ng abogado. Oo, kasi 'di ba, guys, pagka may mga anak tayo, yung iba, huwag mong ipapamigay yan. Kumbaga, mana namin yan, di po ba, Lola? Pero mga hindi anak nyo, ganun. ang galing nila. Talagang hindi sila after sa pera. They're not So, after anything sa inheritance sa Pilipinas, ayaw. Galing po, Lola. Ilan po yung mga anak nyo? 4 po sila, 2 boys, elder ones, and 2 girls. Ngayon, yung lalaking isa, si Francis, namatay yun dito. Namatay po si Francis. Cancer of the tongue. Cancer of the tongue. Sa dila. Ilang taon po siya namatay? Ha? Ilang taon po siya nung namatay siya? 40 years old. 40 po. Bata pa Binata po. pa. Binata pa din Wala po. siyang family. Hmm. But he has finished a degree in University of California, Irvine as a Humanity, BSN, Bachelor of Science in Humanity. Kasi gusto niya sana magpare. Gusto rin po magpare. Noon, na-interview siya sa Jesuit pero hindi siya nag-qualify. Pati mga anak nyo, ang galing ano. Ever since maliliit pa sila, we always pray the rosary together. Every day, every night, lahat kami. So, Kaya, meron silang prayer na before they go to sleep, tapos kneel at the side of the bed, pagkatapos they pray the night prayers. Ang galing no. Ano po yung naging opinion ng mga anak nyo nung nalaman nila na magtatayo kayo nitong Blue Whale? Wala naman. Ayaw nilang makipag sa kung anong kagustuhan namin. Yun na lang susundin. They do not go against whatever it is. Hindi naman. Most of the time, they go to mass every day. Ang Sunday mass is very important for the family. Palagi talaga. Kami noon, walang maliit. 4 ang anak ko nasa gitna namin yan. Asawa ko, tanto ko, they all play together. Sa ngayon, Lola, tumatawag po ba palagi yung mga anak nyo? May communication kayo palagi? Paano po ang usapan? Paano po kayo nag-usap ng mga anak nyo? Every year ba? Pag may okasyon? Pag birthday nyo lang? Wala rin. Wala rin. Paano po nangyari na wala? Sila po ba yung hindi tumatawag? Or kayo yung ayaw nyo na nagko-connect sila sa inyo? Bakit ayaw? Siyempre, gusto mo siyempre, di ba? Pero kung hindi naman, mapipilit mo ba yun? Mapipilit. Baka mga It's busy. up to them, di ba? Kaya ang gagawin mo lang, ipagdasal na lang sila na hopefully, deep in their heart, maalaala ka bilang isang ina, di ba? All those things you have done to them, nung sila maliliit pa, hanggang sila lumaki, hanggang sa nagiging maganda ang buhay nila, dapat naman maalala nila yun, di ba? Before it is too late. Diba? Pero ako, it doesn't hurt me so much. Kasi, ano na ako sa Panginoon eh. Close na ako sa Kanya eh. In give up ko ng mundo eh.
So hindi na po kayo nasasaktan pagdating sa gano'n kasi nga binigay niyo na sa Binigay Diyos ko na yung sa Panginoon, lahat. sinuli ko na sa kanya yung anak niya kasi tatanungin naman ako niya na sa 90 years mo sa mundo, anong ginawa mo sa kanila? Ang anak Opo, mo, akin yan na binigay sa'yo. pinahiram lang. Instrument ko na para turuan sila sa kabutihan nila. So wala naman akong deep in my mind, wala akong nagawang hindi tama. Mm. Kasi everyday naman iniisip ko yun, ano kaya? Kasi you feel guilty kung hindi mo nagawa ang dapat mong gawin bilang isang ina. Mm. I did everything I got. Ang hirap po pagpunta ng Amerika, di ba? Everyday yan ako naiiyak. Not for me, purposely para sa mga anak ko. Hindi para sa sarili ko. Mm. Ako matiis ko lahat yun, pero mga anak ko, gusto ko talagang maayos ang buhay nila. Bigyan ko ng buhay ng their spiritual and physical life. Mm. Yun ang objective So ko. yun. Dumating po ba yung time na pinapili kayo before pa kayo nandito? Or kung nandito na kayo, nagtayo na kayo nito, di ba? Nitong foundation. Dumating po ba sa point na parang sinabi ng mga anak nyo na dito na kayo sa amin para maalagaan namin kayo. Huwag na kayo Yung dyan. sabi sa akin ng bunso ko, nung sabi niya, we will take care of you. Okay. Ang sinabi ko naman, sabi ko gano'n, alam ko lahat kayo busy, may trabaho. Hindi man niyo pwedeng iiwan na ako sa bahay na gano'n. Siyempre, ilalagay niyo ako sa care home. Sa home for the aged, di ba? Eh, kasi ganyan doon sa Amerika eh. Ang matatanda, inalagay nila na gano'n. Pero sabi ko, instead of that, ayaw ko na gano'n. Kasi gusto ko, may makasama akong, yung, ano ko yung, yung Kaparehas na kapareho po. ko gano'n. Pero I do not like to be in home for the aged doon sa Amerika kasi iba ang treatment doon. Dahil one of the postulate ko is ganun, every week nag-visit kami ng ganyan. Kaya alam ko ang how they are being treated sa lahat na ganyan. Kaya sabi ko, uwi na ako sa Pilipinas, mabuti pa nga dito, di ba? At least kahit papado, kausap ko ganyan at saka hindi naman masyado expensive ang aking lifestyle, di ba? Magkabayad naman ako ng caregiver. At saka makapagusto ko anong gusto kong gawin. Opo, Ay tama po. doon, hindi ka pwede. Opo, tama po. Walang kalayaan daw doon, Lola. Wala. Kasi nakikita ko talaga yung the way they are being treated. Ayoko na ganun. At saka Lola, pag nandito kayo, may mararamdaman nyo, may silbi talaga kayo. Kasi kayo yung merong ganito. Kumbaga meron kayong mga tao na natutulungan, doon kayo yung nagiging Yes. alagain, di ba? Doon ko na lang na-realize na nung mayroon ng ganito, sabi ko, mas maganda dito kasi bukod sa nakakatulong ng tao, tulungan na rin ako. Opo, tama. Maraming tao ako natutulungan dito. Ayan, meron 15 na mga employees pa. Opo. Kahit pa paano, meron silang hanap buhay, di ba? Yung may sa outside pa, bibigay pa kami ng pagkain. Kung mayroon kami extra, madamit. Kaya dami-dami damit nila, ano pa naman nila yan. So, bibigay ko sa iba. Kasi pag iniwan ka lang sa home for the aged, parang wala ka nang gagawin iba. Anong gawin mo doon? Diba? Upo ka na lang, maghihintay ka na lang na Tapos pakainin iyak ka. na iyak sila kasi wala namang relative na pumupunta. Oo. Maski may mga anak sila malapit, hindi naman sila pinupuntahan. O, Kung diba? pinunta naman na ganun, wala namang ginagawa sa kanila. Ay dito naman, kahit ako ganito, makatulong ako sa kanila. Opo. Kahit hindi ko makalakad na gano'n, still, ang isip ko, mayroon akong plano na ginagawa. Opo. Ang hinihiling ko palagi, all that I have and all that I have, I give it all to you. Just give me your love and your grace. With this, I will be rich enough and I desire nothing more. Wala na akong hinihingi pa kundi ang aking kaluluwa na kasama sa kanya. Yun ang hinihingi ko. I do not desire of anything in the world na magpapayaman pa, yung mga ganun, hindi wala sa mga tao na yun. I give everything I have. Pati buhay ko. Kung kukunin man niya para sa isang tao, hindi ba? Whatever. Alam niyo si Saint Maximilian Kolbe, ibinigay ang buhay niya sa Sino po prison. yun, Lola? Yung santo na yun, ay ano din yung nagpari yan. Pero ang magulang niya, parang third order. Ngayon, siya na preso dahil nga yun di war, di ba? With Germany yun eh. Ang nangyari ngayon, sila ipapatayin. Papatayin sila. Itong katabi niyan ito, mayroon akong 7 anak. Sabi niya, kawawa naman, ako ipatay na ganun. Alam mo, sinabi niya,
ako na ang mag-take place na lugar mo. Kinuha niya yun. Binigay niya buhay niya doon para mabuhay ito para sa mga anak niya. So, he gave his life to a friend. Hindi ba yun ang motto ko? Opo. Oo. O yung Bible verse niyo po Yun yung na Bible verse ko, di ba? Oo. John chapter 15, verse 13. No greater love no man has than laying down his life for a friend. Walang pinakamalaking pagmamahal ng isang tao ang pagbigay ng buhay niya sa kapwa. Mm-mm. So, it fits dito, bibigay ko ng buhay ko na, di ba? Para sa Mm-mm. kanila. Para sa kanila. Yun ilalagay sa akin nicho. Mm. Pag ako namatay, lagay nila yun. Ilalagay guys sa nicho ni Lola Terry yung Bible verse na gustong-gusto niya. Hindi ko makalimutan yun. Kaya, yun ang gusto ko. Talagang inalay niya yung buhay niya para sa kapwa niya, sa mga taong Yung mga aming alagaan mission niya. at vision. Sasabihin ko lang, pero pwede mong kopya doon. Mission It's at vision. not word for word, but it's the same thing. So, the vision is, Jesus Christ said very clearly, I was hungry, I was homeless, I was naked. But the hunger for today is not for a piece of bread. The hunger for today is greater than that. It is hunger for love, to be wanted, to be cared for, and to be somebody. But hungry for love, he looks at you. Thirsty for kindness, he begs of you. Naked for loyalty, he wants from you. Homeless for shelter in your heart, he asks of you. Secret in prison for friendship, he begs of you. Will you be that one to him, to Jesus? So the mission is serving Jesus Christ in the person of the poorest of the poor, or female, abandoned, neglected, and surrendered elderly, both materially and spiritually, rendering to them and fostering to them the image and likeness of God. That is our vision, challenge, and mission. Grabe guys, na-memorize pa ni Lola Terry yun. Ang haba. Because it is in my heart. Mag-iba pa ang wordings ko, pero tantamang sulat. And that is why I said, the seven corporal commerce, sinabi tayo ay katunan niyan. Yung book of life, pagbukas ng kanina. Pag tayo ay nasa point of death na. Yan ang katunan. Lola, isa na lang. Kapag ka nandiyan po kayo sa time na mag-isa kayo, tapos binabalikan nyo yung buhay Yes. ng mga anak nyo, nung maliliit pa sila, nung lumaki na sila, hanggang sa, nung time na kayo pa yung buhay nila, umiiyak po ba kayo? Oh yes, that is my meditation. Once in a while, I usually do that between 10 to 12 o'clock at night. Ako lang mag-isa, nakausap ko, at pinipicture ko sa mind ko ang mga nangyari mula nung silang maliit hanggang sa lumaki. Eh, siyempre, maalala mo yan, tinutulong luwa ko kasi it's from the deep to my heart. Ang sinasabi ko sa sarili ko with the help of Jesus and Mama Mary. Alam ko na bigyan sila, pinapakinggan ako, tinitingnan ako kung ano ang nasa kalooban ko. Kaya alam naman nila yon. Alam nila yung pagmamahal ko sa pamilya ko. But walang makatalo sa pagmamahal ko sa Panginoon. It's the only one. Parang sinasabi niyo po, Lola, na mas mahal niyo ang Panginoon kaysa sa mga anak niyo. Sa lahat. Pangalawa lang ang pamilya. Love God above all things. Number 1 yun. Kasi God is a jealous God. Wala ka ng ibang mamahaling mas pa sa Kanya. That is why nagkaroon ng demonyo. Lucifer. Favorite siya ng mga Panginoon. Kaya Lucifer, light. Light. Pinaka-favorite niya si Lucifer naman. Napakaganda, napakagwapo, lahat na nasa Kanya. Pero, what happened sa isip niya? Gusto niya mag-equal sa Panginoon. Ayaw niya sumunod. Non-serviam, ayaw niya sumunod. Yun, nagalit ng Panginoon. Kaya siya hiniwalay na. Kaya siyang ginawa sa Kanya because of disobedience towards me.
nag-fight ang angel, di ba? Saint Michael at saka si ano, saka si Lucifer, Lucifer. nahulog na Hmm. dito sa mundo. Kaya ganun. Ah, Kalin, ang more than God, anybody in this world, none. Siya lang number one. Love thy neighbor as thyself. God above all things. ayan. So, sabi ni Lola Terry, This is the last thing love. I want to tell everybody. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Mahalin natin ang sarili natin, kagaya na pagmahal natin sa kapwa. Because the Ten Commandments comes to God and the people. Napaka-inspiring po ng kwento niyo, Lola. Grabe. Parang ang dami-dami-dami nating matututunan. Lalo na yung mga hindi pa masyadong nakakaalam ng mga salita ng Diyos, yung mga walang idea sa ganito. Kumbaga, hindi naman lahat ng tao marunong ng ganito eh. Kasi halos karamihan ng tao, hindi ko naman nila lahat, pero may mga tao talaga na syempre, ang inuuna nila is magpadami ng magpadami ng pera. Yan. Ayaw nilang tumulong kasi ayaw nilang mabawasan yung pera nila. Yung iba nga, nangangatwiran pa na pinaghirapan ko to, hirap na hirap akong kitain to, tapos ipapamigay ko lang. Di ba? May mga ganun po kasi na tao talaga na ganun mag-isip. Pero si Lola, nakaka-inspire yung mga sinasabi niya dahil wala po sa kanya ang pera. Hindi po siya nag-iisip na maging priority niya ang pera. Kasi kung tutuusin, etong property niya na to, etong mga pinagawa niya rito sa loob ng Blue Whale Mission is napakalaking halaga po na pwedeng sana ang ganggang siguro ng buhay niya, siguro nakahiga siya sa napakagandang kama, marami siyang kasamang mga helpers, maraming mga pagkain na ano, at solo niya yung buhay niya. Wala po siyang kinukonsuming mga lola na nagpapasaway. Kumbaga, hindi niya pinoproblema kung ano ipapakain niya sa mga yan. Dahil ang iisipin niya lang, paano niya gagastusin yung pera niya, paano siya pupunta sa iba't ibang bansa para ma-enjoy niya yung pinaghirapan niya. Dahil syempre, kagaya po dun sa unang kwento ni Lola Terry, before siya nagkapera is dumaan muna siya sa napakaraming paghihirap. Diba, Lola? Those are nothing in the eyes of God, lahat ng kayamanan ng mundo. Many persecution, many suffering, bibigyan tayo. Titingnan niya kung gaano natin siya kamahal, o baka naman ipalit natin siya sa kayamanan Sa ng mundo. kayamanan. Oo. Pero not to me, I cannot exchange anything else for the love of God. Kunyari, gusto nilang tumulong, gusto nila kayong makausap para makapagbigay sila ng tulong, like mag-outreach. Ano po ba ang pwede nilang gawin dito sa loob ng Blue Whale Mission na pwedeng makatulong sa inyo? Saliban kunyari sa pera, kung hindi po ba meron tayong mga facilities dito na pwede nilang gamitin? If ever po nagagamit sila, ano po yung pwede nilang marentahan dito? Meron kaming retreat house na magagamit ng mga mag-retreat. So, depende how much can you afford at makakatulong sa amin. Kasi, siyempre, pa mag-retreat, mag-spend kami sa air conditioning, electric fan, sa lahat ng mga electricity, kanyan, sa tubig. Kaya kayo, no, mag-negotiate na lang kayo sa amin kung magkano, kung ilan ang tao na mag-retreat. Kaya na makursi na ganun, 60 to 70 people, di ba? 4 days yun. Ngayon, within that 4 days, anong gusto nila, sila magluluto, i-provide namin yung mga dishes, ganun. Yung mga bedsheets na ganyan, matulugan nila. So, it depends on the contract. Marami kaming dapat na mga pangailangan para sa malura. Kasi in the first place, gahol kami sa income, sa fund namin. Malaki kasi yung napakamahal ngayon ng mga bilihin. That is the purpose. Let us help each other. Tulungan namin kayo, tulungan naman kami. Kasi nakakailangan din kami ng income kahit kunti lang, kung mayroon naman kami. The blessing of God is right there kasi actually na, itong property, on the way na malapit na yung donated to Blue Mission of Our Lady sa Mama Mary na. Kaya nga, wala na sa akin. I will be so happy pag natapos na yun kasi
Mula sa pangalan ko, pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon, ang lahat ng mga tutulong dito. Salamat po sa inyo at merong mag-telephone number dyan. Salamat po. So, ayan guys. Thank you sa panonood at kung nagustuhan nyo ang aming kwento, huwag niyong kakalimutang i-share at i-like na din para may mga tao pa rin po na makakita sakaling mabigyan din ng help ang ating mga lolas. Di ba tayo lahat magdasal sa ating Panginoon? Lord, salamat po sa iyo. Unang-una, sa buhay na binigay mo sa amin. Malakas po kami ngayon, malusog, at kami po ay handang magserbisyo sa inyo. Salamat sa pagpatawad ng aming kasalanan, gayon din po magpapatawad kami sa mga nakasala sa amin. Salamat sa lahat ng biyayang ibigay mo sa amin mula noong nakaraan, sa ngayon, at sa darating pa. Lalo na po sa mga pagsubok na ibigay mo sa amin at nalampasan namin. Pagsubok kagaya ng mga pains, the suffering, trials, tribulations, failure at success namin sa buhay na ito, ang aming kagalakan at kalungkutan, ito po lahat ay aming ina-accept ang lahat ng pagsubok na yan. At pinagdarasal din namin kayong lahat ng mga benefactors at nagiging benefactors namin for those who need our prayers, for those who ask for prayers, for those who do not have anybody to pray for them. Especially yung mga may sakit, all those benefactors at magiging benefactors namin, ipinagdarasal namin po kayo lahat, tayong lahat, and may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and be with us always. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Blue Mission of Our Lady. Mabuhay itong vlog namin, si Sister Mary Teresa Daniel, at mabuhay ang Blue Mission of Our Lady. Thank you, Mama Mary. Thank you, Lord. At thank you sa lahat. Thank you. Thank you. God bless Amen. us all. God bless. Thank you, Lola. Thank you sa prayers, Bakit Lola. ginawa niyo yun? Because God wants you to do that. Kaya yung ginawa yun. Because God enters your heart at sabi niya, pumunta ka sa Blue Mission at gawin vlog para matulungan mo sila. Opo. Not only sa ganito, pero marami kang binipaktis makukuha. Tingin And ko nga that's po, Lola, kasi wala akong planong mag-vlog eh. Pero naisip ko nga dito sa Tagal natin pinagkita. Opo, diba? Kasi sabi ko, tagal na I-miss you. na-miss ko din po kayo. Kaya sabi ko, kailangan kong puntahan sila, Lola. Kasi ang daming nagtatanong sa akin, saan yung Blue Whale Mission? Saan yung ganito? So sabi ko, i-vlog ko na nga lang para naandun na lahat. Sa Big World, di ba? Ang tayo mo kaibigan ko yun. Yung mga nagpunta na mag-blessing sa bahay, di ba? Opo. Opo. Gagaling naman nila. Kapatid ni Richard Gomez, Yun, yung nakilala oo. niyo. Tapos yung isa, kay Budulfi, di ba? si Dolphy, si Tita Liz Alindogan. Hindi ko sila makalimutan. Isiset ko lang po kung kailan kami pwedeng pumunta dito na available lahat para lahat makasama. Mag-outreach kayo, magsasayawan kayo dyan. Lola, pagka nagkakaroon na rin ng edad ba? Kagaya ko, 50 na po ako ngayon, di ba? Layo ka pa sa senior. Iba na ang mo, outlook sa buhay, di ba? Kasi isang bata ka pa. Iba na. Malayo. Kumbaga, gusto mo na yun. Parang seryoso na palagi yung gusto mong gawin. Kaya pinakita sa akin na lahat tayo dadaan doon sa makitid na pinto na wala tayong madala. Kaya that means whatever you have, may pera ka, sa lupa. ganda ng kakotse mo, may bahay ka, lahat yung kayamanan mo sa mundo, wala kang madala. Maiwan lahat yun. Asus, naglumbing-lumbing ka. Ay sis, kikis pa yan.